I'm declaring this town in a state of calamity. Isa sa mga tinitingnan natin yung possibility na baka mayroong pesticide na isama dito. Hindi ko na alam. Wala kong tinagol. Tagluluksa ang buong bayan na Mabini sa Bohol sa pagkamatay ng 26 na biktima ng food poisoning sa isang eskwelahan doon. At kasabay ng pagbaha ng luha, abot-abot din ang pagsigaw nila ng katarungan. Live mula sa Ubay, Bohol, saksi si Mitch Cruz. Mitch. Arnold, Vicky, nagluluksa ang buong bayan ng Mabini sa pagkamatay ng 26 katao dahil sa food poisoning. Sa misa pa lang para sa mga biktima, nakabibingi na ang panaghoy ng mga kaanak. Ang ilan, natulala na lamang. Di pa rin makapaniwala sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero si Eduardo Fernandez, ama ng isa sa mga biktima, di kinaya ang emosyon. Lalong bumuhos ang luha ng basbasan ng pari ang mga kabaong. Mga puting kahon na pinagtagpi-tagping kahoy ang nagsilbing kabaong ng mga biktima. Wala kasing perang pambili ng kabaong ang kanilang mga magulang. Ni hindi na nga sila napaimbalsamo dahil wala raw silang pambayad sa punerarya. Matapos basbasan, binitbit na ng mga nagluluksang kaanak ang mga kabaong. Dinala sila sa San Jose Cemetery para doon sila ilibing at doon kumawala ang mga kinikimkim na emosyon ng mga lumuluhang kaanak. Tulad ni Aling Aniseta na namatayan ng panganay niyang si Wilfredo, 7 taong gulang. Tiyahin niya si Ana Layong, ang tinderang nagbenta ng may lasong maruya. Pero ang hiling pa rin niya, hustisya. Padakip namin. Gusto namin palansyan sa kaso. Sinasaktan kami mga nanay. Bakante na ang mga classroom sa San Jose Elementary School na dati masaya at maingay. Sinuspindi ang klase at naka-half-mast ang bandila bilang pag-alala sa mga estudyanteng namatay sa pagkalason. Ipinagbawal na ng mayor ng Mabini ang pagpasok ng mga vendor sa paaralan. Bagamat nailibing na ang mga biktima, mabigat pa rin ang damdamin ng mga residente. Kasunod raw ng pagsubok na ito ay kung paano maipapaliwanag sa mga bata ang trahedya. Live mula rito sa Bohol, ako si Mitch Cruz, ang inyong saksi. Isinalaysay ng magkapatid na estudyanteng na biktima ng food poisoning ang kanilang naging karanasan. At bukod sa tindi ng lasong nakain, dagdag din ang kahirapan ng bayan ng Mabini sa mga naging balakid sa agarang malunasan ng mga biktima. Saksi, si Marie Sumali. Tahimik na bayan ng Mabini. Karamihan sa mga residente, pagsasaka ang pinagkakaabalahan. Ang Mabini ay tinuturing na 4th-class municipality. Wala silang ospital, rural health center lamang. Ang pinakamalapit na ospital nasa bayan ng Ubay pa, mga 45 minuto ang layo. Sa Ubay at sa ilang pang ospital sa Tagbilaran, dinala ang karamihan sa mga biktima ng food poisoning. Ang 12 anyos na si Joven Tampos halos hindi pa rin makabangon. Siya at ang kapatid na si Marvin ay kapwa biktima ng food poisoning. Napipilitan ng mga mag-aaral na bumili ng pagkain sa labas ng eskwelahan dahil walang kantin ang San Jose Elementary School. Mapait. Walang monitor. Iniluwa daw po niya. Hindi na niya kinain lahat. Pagkuan, mga 12, tas 12:30, usa pa siya ni suka. Ni suka matugidaan ako mo sa Ubay. Parang talagang nalulungkot. Hindi rin daw nakaya ng sikmura ni Mary Andaigan ang butsi-butsing gawa sa kamoting kahoy. Swerte lang daw siya. Naawa po kasi ako dahil yung mga ina niya pulubi kasi sila wala nga silang pera. Di tuloy mapigilan ng mga biktima na sisihin ang mga tinderang binilhan nila ng kakanin. Kasaba ba na kagagaling sa init, tapos inulan kami ng 3 araw, kinuha nila yung kasaba, ibininta nila.
Ang 15 mag-aaral na naitakbo agad sa Mabini Municipal Health Office na buhay. Pagdating ng mga pasyente, inano namin kaagad. In-IV namin, yung binigyan ng dextrose. Tapos, although suka ng suka at sige ang pagtae, hindi sila na-dehydrated dahil ongoing yung fluids nila. At dahil nga walang ospital sa Mabini, marami sa mga nalason ang namatay sa daan habang papunta sa ospital sa ibang bayan. Hindi rin daw sapat ang kaalaman ng mga guro sa first aid. Sa ngayon, sinusuri pa ng mga doktor sa Bohol ang mga sample ng kasaba na kinain ng mga bata. Isa-isa na rin silang kinunan ng blood at vomit samples para matiyak kung anong klaseng lason ang kanilang nakain. Mula sa Bohol, ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Nakaratay din ngayon ang isa sa mga tinderang pinagbilhan ng pagkaing pinaniniwalaang nakalason sa mahigit 100 katao. At sa pakikipag-usap niya sa GMA News, iginit niyang hindi siya naniniwalang ang kanyang paninda ang dapat sisihin sa trahedya. Live mula sa Ubay, Bohol, nagbabalik si Maris Umali. Maris. Vicky, abot-abot ang pagtanggi ng 2 tindera ng Maruya at ng Butsi-Butsi na may lason ang kanilang mga paninda. Hinang-hina at halos di pa makapagsalita si Ana Luyong nang abutan namin sa ICU ng Governor Celestino Galiares Memorial Hospital sa Tagbilaran. Si Aling Ana ang isa sa mga tindera ng mga pagkain gawa sa kamoting kahoy na lumason daw sa mahigit 100 katao sa Mabini kasama na siya. Tindera si Aling Ana sa labas ng San Jose Elementary School sa Mabini. 4 sa kanyang apo ang namatay dahil sa food poisoning. Sigurado raw siyang malinis ang niluto niyang pagkain. May sagulan ako kanang asok, kanang sinsan nga wala. Ako bato ni pigaan, usa na ko gihulma, then mi parito. Wala na lain ko gisagol. Mula Tagbilaran, pumunta kami sa bahay ni Aling Ana sa Mabini. Pinakita sa amin ng anak niya ang mga gamit ni Ana sa pagluluto. Naroon ang kamoting kahoy na di pa naluluto, ang mantikang ginamit at ang asukal. Tindera rin sa labas ng San Jose Elementary School si Victoria Hibaya. Binabantayan siya ngayon ng mga pulis dahil mainit daw sa kanya ang mga kamag-anak ng mga namatay sa food poisoning. Todo tanggi si Aling Victoria na ang ibinenta niyang butsi-butsi ang nakalason sa mga biktima. Ano akasuhan man ko nga sa bagay, bugay naman ko si baligya anak nga butsi-butsi o niya. Wa man hitabo. Katunayan, mismong siya raw ay kumain din ng kanyang paninda pero wala naman aniya siyang kakaibang naramdaman. May mga tanim na kamoting kahoy si Aling Victoria sa kanyang likod bahay. Kumuha na ng sample ang mga otoridad ng kamoting kahoy, asukal at mantikang ginamit sa pagluluto ng 2 tindera para suriin. Kaninang hapon, dinala rin sa Maynila ang sample naman ng Maruya at Butsi-Butsi na kinain ng mga biktima para isailalim sa pagsusuri. Vicky, ngayong gabi ay inihayag na ni Health Secretary Manuel Dairit na tinatanggal na nila ang posibilidad na fertilizer ang naging sanhi o pinagmula ng lason. Kaya naman nakatutok na ang kanilang mga health experts sa posibilidad na pesticide o di kaya cyanide ang pinagmula ng lason. Pareho raw kasi ang sintomas na ipinapakita kapag ang isang tao ay nakalulo ng pesticide o di kaya cyanide. Live mula dito sa Bohol, ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Kontaminadong mantika at ang nakalalasong kemikal sa kamoting kahoy ang 2 teoryang iniimbestigahan ng Department of Health at DepEd kaugnay sa trahedya sa Mabini, Bohol. Saksi si Jay Taruk. Maruya at butsi-butsi ang kinain ng mga biktima ng food poisoning sa Bohol. Ang mga sangkap nito, kamoting kahoy, asukal at mantika. Paniwala ng mga toxicologist at epidemiologist, isa sa posibleng dahilan ng food poisoning ay ang maling preparasyon sa pagluluto ng kamoting kahoy. Doon sa isang inaalam namin, baka may iba pang factor or chemicals na maaaring nag-cause nung incidenting ito na nagkaroon ng pinsala sa mga bata. Taglay kasi ng kamoting kahoy ang hydrocyanic acid na nasa balat at ugat ng kamoting kahoy. Kung di babalatan, huhugasan, ibibilad at pakukuluan ang kamoting kahoy. Hindi basta-basta mawawala ang lason. Pag pumasok na ang cyanide sa bituka, dadaloy na yun sa dugo. Hinaharang ng cyanide ang supply ng oxygen sa mga cells ng katawan. Pag nangyari ito, apektado ang iba pang bahagi ng katawan, partikular ang puso at ang utak. Within minutes, pag medyo malaki yung ingestion ng cyanide at kinakailangan talaga mabigyan ng nararapat na antidote. Base naman sa teorya ng DepEd, ang taniman ng mga kamoting kahoy sa Mabini, Bohol ay nasa paanan lamang ng isa pang taniman na gumagamit ng pestisidyo o insecticide. Posible raw na naging catch basin ng kemikal ang pinagkunan ng kamoting kahoy kaya nakontamina ang mga ito. Tinitingnan naman ng mga doktor sa Bohol ang posibilidad na nahaluan ng pesticide ang mantikang ginamit sa pagluto ng kamoting kahoy.
may sintomas raw kasi ng organophosphate poisoning ang mga bata. Akala namin cyanide poisoning dahil sa kasaba, no? Pero later on found out namin na yung manifestation ng bata is more of organophosphate poisoning. Naniniwala rin ng DOH, malaking posibilidad na hindi sadyang pagkakalason sa mga bata. Ang mismong nagluto kasi, nalason din. Monitor pa rin natin yung kalagayan niya. Mukhang tumikim din siya kasi at nagkaroon siya ng mga sintomas na related din dun sa nakita rin dun sa mga ibang mga bata. Inaasahan ang resulta ng outbreak investigation sa darating linggo. Ayon pa sa DepEd, posibleng kasuhan ng kriminal at administratibo ang school officials at mga tindera. Jay Taruk, ang inyong saksi. Agad namang isa na ilalim ni Pangulong Arroyo ang bayan ng Mabini sa state of calamity. Ginawa ng Pangulo ang deklarasyon matapos magtungo sa Mabini kanina para personal na makiramay sa mga kaanak ng mga biktima. Mula sa Bohol, saksi si Mitch Cruz. Bandang alas 10 ng umaga dumating si Pangulong Arroyo sa Mabini, Bohol. Doon ipinabot niya ang kanyang pakikiramay sa mga kaanak ng biktima ng food poisoning. Condolence, ha? Ako si President Condolence. Bumisita rin siya sa San Jose Elementary School kung saan nag-aaral ang mga na-food poison. Suspendido pa rin ang klase sa paaralan. Kasunod nito, pinulong ng Pangulo ang mga lokal na opisyal ng Mabini. Inatasan ng Pangulo si Mabini Mayor Stephen Rances na bigyan ng tig 5,000 pisong tulong ang mga namatayan. Sasagutin din ng gobyerno ang gasto sa ospital ng iba pang biktima. Well, the mayor has his 5% calamity fund. He can use that. So, I'm declaring this town in a state of calamity. Magpapadala na rin siya ng 2 chopper para i-airlift ang mga kritikal papuntang Cebu. So now what I have to take care of the ones who are alive but in critical condition, I will have them airlifted to Cebu. Mula Mabini, dumiretso ang Pangulo sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital sa Tagbilaran. Kinamusta ng Pangulo ang mga biktima sa iba't ibang wards ng ospital. Matapos nito, pinulong niya ang mga opisyal ng ospital kasama ang mga lokal na opisyal ng Tagbilaran. Pinaimbestigahan na ng Pangulo sa DOH kung ano talaga ang punot dulo ng food poisoning. Nakiusap na rin siyang huwag pangunahan ang investigasyon. I think we have to wait for the detailed report. That's why I'm instructing the police to work with the health authorities. Mula rito sa Bohol, ako si Mitch Cruz, ang inyong saksi. Matumal na raw ang benta ng hilaw na kamoting kahoy dito sa Metro Manila. Buso ng mass food poisoning sa bayan ng Mabini sa Bohol. Pero mga kakaning gawa sa kamoting kahoy, patok pa rin sa kabila ng nangyari sa Bohol. Saksi si Carlo Lorenzo. Itatapon sana ni Christine ang Tandangsora Market ang tinda niyang kamoting kahoy. Wala kasing bumibili at baka mabulok na. Marahil, epekto raw ito ng food poisoning sa Bohol. Kumpara naman nakarang araw, may pagbabago ba sa bentahan niyo ng kamoting kahoy? Opo. Ano nangyari? Bumaba po. Sa Nepa Q-Mart naman kesa panghinaan, ibinida ni Mang Edgar na ligtas ang kanyang paninda. Ano, kinakayam na hilaw yan? Oo. Kasi ito ay hindi man nakakalason. Ang nakakalason dito, yung pulang balat. Si Aling Ofelia naman, dinepensa ng paninda na malinis na klase ng kamoting kahoy ang pinangsangkap. Yung pahaba ito, yung tinatanim, hindi yan wild. Yung nakakalason, yung wild na kasaba. Nilinaw ng DOH na sa lahat ng klase ng kamoting kahoy, may hydrocyanic acid na nakalalason. Merong mga katiting lang tulad ng mga nasa sweet variety at meron din namang mga mas matatapang ang lason tulad ng mga nasa mapapait o bitter variety ng kamoting kahoy. Kung matumal ang bentahan ng hilaw na kamoting kahoy, good news dahil patok pa rin ang mga kakanin. Kumusta po yung bentahan niyo ng mga produkto na gawa sa kasaba ngayong araw? Okay lang naman. Walang epekto? Wala naman. Ayun, mga bumibili dati, ganun pa rin. Talagang masarap ang kwan nila. Pag yung ingredients marami siya, masarap. So hindi kayo kinakabahan doon sa nangyari sa Bohol? Ay, hindi naman. Panawagan ng Department of Agriculture sa publiko, tangkilikin pa rin ang kamoting kahoy, lalo pat may lumalakas na ebidensyang hindi lason sa kamoting kahoy ang nakadali sa mga biktima sa Bohol. Marami raw sa mga pasyente guminhawa sa gamot na atropine na panlunas sa organophosphate poisoning. Ibig sabihin, baka may halong organophosphate gaya ng pesticide ang mga nakain ng biktima. Meron din silang pinag-aaralan na possibility na yung cooking oil na ginamit ay nanggaling sa isang lalagyan na may organophosphate. Ako si Carlo Lorenzo, ang inyong saksi. Tamang
Ang pagbibigay ng first aid ang katapat sa mga biktima ng paghalason sa kamoting kahoy. Ang mga paunang lunas sa kasama poisoning sa ulat ng ating saksing si June Veneracion. Sa dami ng mga namatay na bata sa food poisoning sa Bohol, di mapagkakailang matindi ang lasong tumama sa kanila. Pero posible umanong naiwasan ang ganun kadaming biktima kung nabigyan ng tamang first aid ang mga nakakain ng kamoting kahoy. Di dapat piliting pasukahin ng pasyente. Pahigain ng pasyente na nakatagilid pa kaliwa habang ang ulo ay nakapwesto mas mababa sa dibdib. At palitan ng damit at siguruhing walang maiiwan sa bibig ng pasyente. Sa oras na ito ay sumuka. Actually, karamihan naman ng napopoison ng hindi naman talagang lethal. Karamihan naman nag-ano sila, nagsusurvive, gumagaling. May preventive measures din na pwedeng gawin para matiyak na malinis ang kamoting kahoy na kakainin. Unang-una na rito ang pagtatanggal sa balat at paghugas sa kamoting kahoy sa dumadaloy na tubig. Pero babalaan ng mga doktor, pangunahing sanhi ng goiter ang pagkain ng kamoting kahoy. Subalit sa isang banda, mayaman din naman daw ito sa carbohydrates na nagpapalakas sa katawan. Kaya ang payo ng mga doktor, huwag kang kakain everyday. Maya na lang, mga once a week, twice a week. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Off limits sa paligid ng mga eskwelahan ng mga ambulant vendor o yung mga naglalako po ng sari-saring street food. At saksi si Joseph Morong. Pasensyahan na, pero bawal na raw muna ang mga naglalako sa labas ng mga paaralan. Ayon sa Department of Education o DepEd, ayaw na nilang maulit ang trahedya sa Bohol. Hindi raw naman aarestuhin ang mga tindera, kaya todo-todo ang pakiusap ng DepEd. We are going to encourage our school authorities to, kumbaga, pasawayin muna yung mga ambulant vendors from the immediate vicinity. Umanga naman si Mang Martin Santos na nagbebenta ng ice candy sa labas ng Cruz Naligas Elementary School. Mga estudyante ang suki niya, saan daw siya magbebenta ngayon? Hindi kami dapat madamay. Kasi kami naghahanap buhay lang. Pero hindi lamang sa mga tindero maghihigpit ang DepEd. Kahit ang mga kantin sa pampublikong paaralan, i-inspeksyonin din para matiyak na malinis ang mga ito. At kung hindi, pwede raw ipasara ang mga ito. Ang mga kantin sa pribadong paaralan naman pinakikiusapan ng DepEd na mag-ingat din. Payo naman nila sa mga magulang, pabaunan na lamang ng mga lutong bahay ang inyong mga anak. Tinitignan ko po kung malinis. Bakit? Kasi po para always stay healthy po kami. Nagpapaalam po ako kay Mami. Alam naman po kasi ni Mami kung malinis po yun o madumi. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Samantala, bukod sa kamoting kahoy, alamin po natin ang iba pang pagkaing may taglay na lason at kung paano masisigurong matagal ito bago kainin. Saksi si Tina Pangiliban Perez. Kasawa o kamoteng kahoy ang may taglay na kemikal na nagiging cyanide sa tiyan kapag mali ang preparasyon o pagkakaluto. Katunayan, kahit asin ay may cyanogenic glucoside, isang plant compound na may asukal at nagpo-produce ng cyanide. At kapag sumobra sa ligtas na level ang makakain, pwede itong ikamatay. Unfortunately, cyanide poisoning, it acts very quickly. So if you want to prevent death, it requires fast treatment. Kaya para makaiwas sa peligro, kailangan siguruhing lutong mabuti ang pagkaing nagtataglay ng cyanide. Sa kasaba, makakatulong ang maayos na pagbabalat. Mainam din kung gagadgarin ito sa kaibababad sa tubig ng 1 hanggang 4 na araw. Maliban sa cyanide, meron din tayong nakakaing may aflatoxin, isa pang uri ng lason. Mas matagal itong umepekto sa katawan pero atay ang target nito at maaaring mauwi sa liver cancer. Posibleng pagkaani pa lang meron ng aflatoxin ng pagkain dahil maaari itong makuha sa lupa. Pero mas posibleng makuha ito sa maling paraan ng pag-iimbak. Aflatoxin is not destroyed by heat, but there are studies that say that roasting can reduce the aflatoxin content of food. May mga isda ring pwedeng makapagpalala ng allergy tulad ng tulingan at tambakol. So pwedeng hindi na fresh, no? That's why there is histamine. Alam na ilan sa mga kinakain natin sa araw-araw ay natural na may taglay na lason. Basta't malinis at tama ang preparasyon ng mga pagkain ito, siguradong makakaiwas naman tayo sa sakit at sakuna. Ako si Tina Pangiliban Perez, ang inyong saksi. Bangkay na po ng matagpuan ang dalawang magkapatid
na sumaklolo sa tumaob na bangka sa Pasig River noong Martes. Unang natagpuan si Ralji Serantes bandang alas 8 ng umaga sa may Barangay Olympia, Makati. Bago magtatanghali naman, nakita ang katawan ni Richard malapit lang sa pinangyarihan ng aksidente. Kung sino pang tumulong, sila tuloy ay napahamak. Kaya abot-abot ang hinagpis ng kanilang mga kaanak. Hiling nila sa may-ari ng bangka sana bigyan sila ng tulong para sa burol at pagpapalibing kina Richard at Ralji. Sa iba pang balita ngayong summer, asahan na ang ilang sakit sa balat dahil sa sobrang init. Ilan sa mga ito ang bungang araw, galis, pigsa at bulutong. Ayon sa Department of Health, kailangan maging malinis sa katawan para maiwasan na ganitong mga sakit. Ugaliin din daw maligo araw-araw para maibsan ang init sa katawan. At kung nakakaalarma na ang mga sugat o sakit sa balat, dapat nang magpatingin sa doktor. Patok po sa mga Pinoy ang mga fishball, isaw at iba pang street food. Bukod kasi sa katakam-takam, abot kaya pa ng mga ordinaryong Pinoy. Pero sabi ng DOH, hinay-hinay lang dahil maraming sakit ang posibleng makuha mula sa mga ito. Narito po ang report. Kadalasan kung saan may usok, pihado, may barbecue na ibinibenta. May isaw, tokong, tenga, laman ng baboy, dugo, balat, bato at bituka ng baboy. Nilalaga namin, basta malinis yung pagkakagawa namin. Na-adobo namin para mas lalong masarapan yung customer namin. At di maiwasang isawsaw ito ng ilang beses sa maanghang na suka. Kapag may barbecue, may pantulak ding sa malamig. Mabenta rin ang mangga at singkamas, lalo na kapag may kasama itong masarap na bagoong. Pero hindi lahat na masarap ay nakabubuti sa kalusugan. Tulad na lang ng mga pagkaing nabibili sa daan, kung saan samot-saring sakit ang pwedeng makuha. Kung hindi siya na-prepare ng maayos or mali sa paraan, siya yung, isa siyang posibleng sanhin ng mga food poisoning o yung mga diarrheas. Bagamat dumaraan sa mainit na baga ang mga barbecue, nasa sausawan daw madalas ang problema. Basically, mga ganyan safe yan kung galing din sa init. No? Pero ang nangyayari, pagkatapos noon, sinasawsaw mo naman siya sa sauce or usually sa suka bago kainin. And sabi ko nga kanina, dahil nga sa maraming sumawsaw dun sa sukang yun, nadidilute na siya. So, naging source of contamination din siya. May malaking posibilidad ring makapagbibigay sakit ang mga nabibiling inumin. Kasama rin naman sa mga golden rules ng safe food preparation using safe water. So, yung katulad ng mga sagot gulaman, yung mga juice, kung hindi ka naman gagamit ng isang malinis o ligtas na tubig, maaari ka rin magkaroon ng sakit. Kaya paalala ng mga health official, masarap man sa pangamoy at katakam-takam sa paningin, dapat laging mag-ingat sa inyong kinakain. Para sa Saksi, Oscar Oida, nag-uulat. Susunod ang debate at yan ang mga pangyayaring higit pa sa mga balita. Siniyasat ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako naman, Arnold Clavio. At ako po inyong kapuso, Vicky Morales. Hatid namin ay pagbabalitang walang kinikilingan. At walang pinoprotektahan. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging Saksi!